Hello mga ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Bago po ako mag-start, please pa-subscribe naman po ng aking bagong YouTube channel na Ann Bailio Vlogs. Ayan, thank you so much. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, paki-click naman please ang subscribe button. At huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. So, ayan po, ang mga ka-antrep, meron akong isi-share sa inyo ngayon. Ang may related po ito doon kasi sa video yung ginawa ko kung bakit ko tinigil ang aking pagbebenta ng farm and agri supplies. So, may comment dito si Ma'am Catherine Miranda. Shout out to you, ma'am. Sistema po talaga ang mahirap sa farming. Machine sa pagpa-farm, mahal magbayad or mag-arkila. Mabigat na gawain, mahal ang mga pataba sa lupa, insecticide, pesticide. Pag may bagyo, La Nina, El Nino, pest, kawawa ang farmers. Parang swerte na lang kung umani ng madami. May support naman ang gobyerno pero limit lang talaga. Karamihan po ayan din ang tanim na palay. Importer na ang ng Pinas, mag-antay na lang din ang mga tao sa tulong ng gobyerno. Like po, Portis, Cap na and na share. Yan. So, ayan mga ka-antrep, share ko lang sa inyo kasi nagdagdag po ako dito ng pumunta kami sa nanay ko sa barangay sa kabilang branch namin kanina. Kumuha ako ng isang sakong bigas, pandagdag namin dito, display sa shop kasi may mga customer kasi na halimbawa, dumaan sila dito, magpapagawa, tapos didiretso pa ng palengke para bibili ng bigas. Ngayon, kwento ko lang, ang nanay ko po, siya po ay namimili ng palay, pero pa konti-konti lang kasi konti na lang po or wala na pong namimili ng palay doon sa amin sa panahon ngayon. Kasi, ang palay po ay diretsahang kinukuha na ng mga harvester owner. But the thing is, may mga tao po kasi na yung mga halimbawa, parte nila, yung mga nanganggapas, parte nila, 2 sako, 3 sako, hirap na po talaga silang makahanap ng bibili kasi wala nang namimili dito na pautay-utay. So sila na lang ni nanay. Minsan nakakaabot sila ng 100 plus sacks na na naiipon sa mga pakunti-kunti. So ang ginagawa po nila, binibigas po nila yon para naman doon sa mga taong namimili ng mga per kilo, per gantang, per salop, ganun. So, kumuha ako na isa sako kanina at sinalup-salup namin dito. So, ang bentahan ko ngayon is 130 per salop. Alam niyo, totoo po yung sinabi ni Ma'am Catherine. Kasi po, kanina na pag-usapan din namin na may isang pinautang si nanay worth 15,000. Siya po ba ang nag-finance doon sa basakan na yon? Yung, kaya po, dahilan din yung dati ko, kaya ako tumigil ng ganyan dahil sa pag-finance. So, si nanay po ay nag-finance nung nakaraang cropping ng nagbasakan. So, umabot ng 15,000 plus yung kanyang na-finance doon sa mga abono, pesticide, insecticide. Kasi pag nagpapatrabaho sa kanya kumukuha. The thing is, na failure po kasi nabahaan. Sobrang nabahaan, so hindi po nakabayad yung nangutang kay nanay, nagpa-finance. Out of dapat mga ilang sako ba yung sa 15,000 pesos, parang ang naibayad lang sa kanya, ang naibigay lang ay 4 sacks lang yun siya. So, sobrang kawawa nung farmers sa ganyang sitwasyon. Kawawa din yung nag-finance kasi yun lang, nalugi din siya. So, mag-aantay pa siya ng next cropping at the next cropping ay mangungutang na naman yung farmer para makapagtanim at makompleto ulit yung sistema sa pagbabasakan. So, hindi lang yun ang napag-usapan namin. Napag-usapan din namin yung kanilang kabarangay na dati umaani ng 300 plus, umaani lang daw kanina ng 100 plus, around 175 sacks. Sobrang lugi daw talaga. Grabe ang panlulumo ng may-ari. Dahil sa ayun, kinulang-kulang sa mga pesticide, sa abono, tapos nabahaan nung nakaraang cropping. Kaya ang hirap po talaga ng sitwasyon ng mga magsasaka. Nakakaawa talaga ang sitwasyon ng mga magsasaka kasi alam nyo ba, hindi ko sure sa inyo po kung uso na rin ba yung magpapa-harvester. Sa harvester po kasi per hectare is 7,000. So, kukunan ng palay yun. Ngayon, kung wala kang pambayad ba, palay ang kukunin. So, kagaya nung sa ate ko, tama lang na ibayad niya yung kanyang ani sa harvester. Kasi nga nag-failure din. So,
wala sila kahit na pangkonsumo. Tama lang na ibayad sa harvester, tapos nakabayad kay nanay ng parang ilang sako, hindi pa nga nakumpleto, tapos wala pa silang na konsumo. Ganun po kahirap ang kalagayan ng mga magsasaka. At the same time, ganun din po, lalong nagpahirap ang kalagayan nila dahil nga wala na silang halos masandalan na mga magfi-finance. The problem is, medyo sumusuko din ang magfi-finance, kagaya po namin, kagaya ko po before, di ba? Susuko ka talaga kasi nga po, ang tagal nung anihan. Ngayon kung may iba ka negosyo, kagaya sa amin po, ay nasa motor parts business and accessories, medyo mabagal na nga ang takbo ng ating negosyo. Plus, pag naging mabagal pa, ang balik ng ating pinagpifinansan ay tenga po ang pera, hindi po makakapag-ikot yung ating negosyo at mauuwi din po sa lugi or pagsasara. So, mahirap both parties yung pinagdadaanan ng ating mga magsasaka dahil sa hirap ng sitwasyon. So, mabanggit ko lang din yung nabanggit kasi ni Ma'am Catherine yung suporta ng gobyerno. Nakaraang linggo lang dumaan din yung ko dito, yung pinsan ko, kumuha siya ng binhi sa DA. Kaya lang ilang sako lang yun, parang tatatlong sako na tag 10 kilos lang yung yata, yung laman, yung maliliit na sako na binhi. Limited po talaga ang naibibigay ng gobyerno. Siguro dahil din sa sobrang dami, hindi rin ma-afford ng gobyerno na talagang all out full blast talaga ang support din na maibibigay sa ating mga magsasaka. Katulad nung pinsan ko na yun, umaani yun sila ng 100 plus sacks na doon actually nanggaling yung pinakamaraming ni nanay na palay na nakukuha doon sa pinsan ko na yun. Tapos nung ngayong ani ay sobrang maliit, hindi umabot dun sa dating sa dating sa dating ani nila yung inabot ng kanilang palay. So nanghingi sila ng binhi sa DA, yun nga lang, limitado lang po. Ang basakan po nila napakalapad, sobrang lapad nung kanilang basakan kasi umaani nga sila ng ng tag 100 plus. Tapos yung nabanggit ko po kanina, malapad po talaga din ang basakan na umaani ng 300 plus sacks. Tapos ayun po, nagkapatong-patong. Marami po kasing maraming sakit yung sa basakan. Merong may mga kuhol, mayroong mga insekto, ang kalaban may baha, pag naubusan kapag sahod ulan ka, naubusan ng tubig. Ganon din ang mangyayari pag kinulang sa fertilizer, insecticide, pwedeng mahina yung butil. Ganun po kahirap ang pinagdadaanan ng ating mga magsasaka. Sobrang mahirap para sa kanila dahil nga po halos wala na ring nag-finance. At naintindihan din natin, kagaya ko, sumuko na rin yung mag-finance dahil nga po sa hirap nung pag-rolling. Kung nagninegosyo ka po ay ang hirap po, lalong-lalo na sa part ko, kagaya ko, na hindi din po mga malalayong tao, kumbaga yung mga nakikiusap sa'yo, diba? Yung mga kamag-anak lang din. But the problem is, paunti-unti rin po talaga naubos yung namin nun, yung aking farm supply. Syempre, ang daming pautang, tapos ang tagal nung balik. Kung mag-anihan, hindi pa rin kumpleto ang binabayad hanggang sa ngayon yung mga display po namin, mga ilan-ilan na lang talaga ng mga insecticide, mga tira-tira na lang yan. So minsan nga pinapautang ko na lang din. Ayun, nung nakaraang araw may umutang nga doon yung igso ko na pang spray. So yun, pinapaubos na lang talaga yun. But totally kagaya dati ng mga abono, tapos kumpleto lahat sa mga mga insecticide, pesticides. Tinigil ko na po dahil sa sobrang hirap ng sitwasyon kung ikaw ay magninegosyo, lalong-lalo na kung ang hintayin is daanihan. Isa pang problema ng mga magsasaka po talaga ay, halimbawa, sa akin po, hindi ako nag-i-interest, nagpapatubo. Sa iba yung nakapag-kwento sa akin na manghihiram nga sana ng pera, tapos patubuan niya lang, kasi yung 4,000 daw na pera na hihiramin mo kasi ibibili din nga ng abono, ay ibabalik mo ang 4,000 plus 2 sakong palay. So, hindi ko po, hindi ko ginawa yon, hindi ako nun. Pero hindi ko rin po siya napahiram kasi nasa 15,000 yung hiram. Ang tumal-tumal nung bentahan natin last year. Grabe ka, tumal, diba? Ang tumal, pero yung taxes natin hindi siya bumaba. Business tax taas pa rin, plus
20% pa rin kahit ganun katumal. Ang daming nagreklamo, ang daming mga walang ano ba tawag dito, hindi nakapag-renew. Ganun talaga. Sobrang hirap ngayon kung magpuro tayo reklamo. Hindi na rin tayo usad kasi madagdagan pa yung mga problema at sakit sa ulo. So ngayon po, ayun, dumiskarte ako, maglalagay ako ng bigas dito sa shop. Nilagay namin sa malaking balde, nakabalot-balot na ng tag 2.5 kilos, isang salop. Tapos inanuhan ko lang, pinaskila na bigas for sale. Pandagdag-dagdag na lang. Imagine mo sa 50 kilos, meron ka ring 500 pesos, mabilis lang naman maubos ang bigas, 'di ba? Ang pinatong ko nga doon, 20 pesos, 15 pesos lang per salop, ganun. So, parang lang din, parang yawat na lang makadagdag sa pangkuryente or para din sa kasi sa iba 150, 140, 150 yung nila bigas. Since yung bigas namin ay galing kila nanay, direct din, tapos hiniraman kasi sa akin ni nanay ng pera yon, kaya ang gusto niya ibayad din bigas. So wala akong choice dahil 2 sakong bigas na yung nandito, ibenta na lang. Siya rin nag-i-encourage na, ibenta mo na lang para din madali maubos yung bigas namin. So, ayun. Sobrang hirap ng sitwasyon, lalo ng mga farmer, kasi alam nyo ba mga ka-antrep, kapag ang palay, halimbawa, naani yan, naabutan ng ulan. Halimbawa, ang ganda-ganda niya, paani na lang umulan, naabutan ng ulan. Pagbasa yan, sigurado bagsak presyo yan. Kung halimbawa 17, 18 ang kilo niyan ng tuyo, babagsak yan sa 14 ang kilo. Ganun po siya. Kasi, naninuguro din yung namimili ng palay kasi walang chemical dryer, na pag yan din tumubo, lugi din. Sila ni nanay nakakuha ng bayad ng pautang na nalugi lang din sila kasi tumubo, kasi naabutan ng ulan. Hindi rin nila pwedeng hindi kunin kasi bayad yun at saka naabutan lang ng ulan. So diskarte na nila yun kung paano nila patutuyuin. Kaya lang nilagay nila sa tapahan ng kopra, hindi talaga umubra. May mga part talaga na tumubo. So, ayun po. Yan yung ating reaction dito sa sobrang sobrang grabe yung panglulumo nung napakalawak na basakan dun sa amin na umaani ng 300 plus, tapos hindi man lang umabot ng 200 sako ngayon yung ani niya. Sobrang talaga, sobrang nakakapanghina. Hindi ko na alam kung anong gagawin, although nakakaawa din naman talaga ang mga farmer. Kaya lang wala din tayong magagawa, 'di ba? Gobyerno na talaga ang dapat nating nito, lapitan para sa ating mga farmer, kasi sobrang hirap talaga. Ang hirap dahil ang tagal ng anihan, ang mga fertilizer sobrang mahal, ang mga insecticide sobrang mahal, ang palay nagtatakbo lang sa 18, 19. Pag nabasa, babagsak sa 13, 14, 10 pa, 10, 11, 12. Ganyan po ang magiging presyo ng palay kapag basa. Plus ang mahal-mahal ng mahal-mahal ng bayad sa harvester dahil ang mahal na rin ng mga fuel, mga ganun. Ang arawan ng tauhan nila, mataas na rin. Hindi na natin alam. Ang Diyos na lang talaga at ang gobyerno ang makakatulong dito sa ganitong klaseng problema po natin. So, yun lang po at marami pong salamat sa pag-share, Ma'am Catherine, at please pa-subscribe po sa aking bagong YouTube channel, Ann Bailio Vlogs. At yan, palike na rin po ng video na ito kung nyo nagustuhan. See you on my next video. Happy Sunday para bukas. Bye-bye. See you on Monday.